Makinig ka. May mga tao sa paligid mo nang umingiti sa'yo ngayon, pero gusto kang makita na bumagsak bukas. Hindi kita tinatakot, hindi ito teorya. Ito ang realidad ng mundo na tinitiran mo. At ang nakakatakot, hindi mo pa rin nararamdaman. Kasi bata ka pa sa ganitong mundo. Mabait ka pa rin ng higit sa dapat. Nagtitiwala ka pa rin sa mga taong hindi naman deserving ng tiwala mo. At habang ginagawa mo yan, habang bukas ang puso mo, habang pinapaliwanag mo ang sarili mo sa mga taong hindi naman nagtatanong, may mga tao ng tahimik na nag-o-observe, nag-aaral, naghahanda. At ikaw wala kang alam. Ito ang pinakamapanganib na posisyon na hindi dapat mangyari sa buhay mo. Hindi ang pagkahirap, hindi ang kabiguan, kundi ang pagiging mahina at walang alam sa mundong walang awa. Naisip mo na ba yon? Yung pakiramdam na naging mabuti ka sa isang tao, pinagkatiwalaan mo, tinulungan mo, binigyan mo ng oras tapos biglang ganun na lang? Walang pasasalamat, walang respeto, wala. At ang unang tanong ng karamihan, anong mali ko? Doon na magsisimula ang problema kasi mali ang tanong. Hindi ang problema kung bakit kanila ginawa. Ang problema ay hindi mo pa rin nauunawaan kung paano talaga gumagalaw ang mga tao. Naniniwala kang kapag mabuti ka, mabuti ang ibabalik sa'yo. Pero ang mundo ay hindi gumagana ng ganyan. Ang mundo ay gumagana sa power, perception at positioning. At kung hindi mo alam ang mga bagay na yan, kung hindi mo alam kung paano protektahan ang sarili mo, paulit-ulit kang mapipigilan, paulit-ulit kang mabibigo. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi ka handa. Ngayon dito pumapasok si Machiavelli. Maraming tao ang kilala ang pangalang yan. Iniisip ng karamihan na madilim ang taong yan, na masamang tao siya na ang philosophy niya ay para sa mga manipulative at mapanlinlang. Pero ito ang hindi nila alam. Hindi nagturo si Machiavelli ng kasamaan. Nagturo siya ng katotohanan. Ang buhay ang lipunan, ang mga tao inobserba niya lahat ng yan ng mahabang panahon. At ang isinulat niya, ang mga napag-aralan niya, hindi ito para sa mga gusto kang saktan. Ito ay para sa mga nagnanais na hindi na masaktan. Sa loob ng video na to, ibibigay ko sa iyo ang 7 na pinaka-powerful na lessons. Hindi para gawing malamig ang puso mo. Hindi para magiging mapanlinlang ka. Kundi para maging mentally untouchable ka. Para kahit anong mangyari, kahit sino ang lumaban sa iyo, hindi ka na kayang galawin ng mundo. Kung bago ka sa channel na to, dito sa Dark Mind PH, pinag-uusapan natin ang psychology, mindset at ang mga katotohanan sa buhay na madalas na hindi sinasabi. Kung gusto mong patuloy na matuto, pwede kang mag-subscribe. Libre lang naman. Ang pag-uusapan natin sa video na to ay simple. Karamihan sa atin ay mentally exposed. Ibig sabihin, madali kang ma-unsettle. Madali kang matrigger. Madali kang masaktan ng salita ng ibang tao. Madali kang mawala ng focus kapag may humadlang sa plano mo. At kung patuloy kang ganyan, ang buhay ay magiging mahirap. Hindi dahil ang mundo ay masama, kundi dahil hindi mo pa na-develop ang mental fortitude. Ang kakayahang hindi matinag kahit anong mangyari. At iyan mismo ang tinuturo ni Machiavelli. Eto na, makinig ka ng mabuti. Lesson 1. Obserbahan ang mga tao bago mo sila pagkatiwalaan. Ito ang unang bagay na ituturo sa iyo ni Machiavelli. Huwag kang magtiwala kagad. Hindi ito pagkapait, hindi ito insecurity. Ito ay common sense na madalas nating nilalaktawan dahil gusto nating maniwala na mabuti ang lahat. Ang tunay na karakter ng isang tao ay lumalabas sa pressure, sa desisyon, sa mga sandaling walang nanonood. Ang mali ng karamihan, pinagkakatiwalaan nila ang tao base sa kung paano sila nagsasalita. Base sa magandang salita, base sa simpatyang ipinakita sa unang ilang linggo. Lesson ni Machiavelli? Obserbahan muna. Panoorin mo kung paano nila tinatrato ang mga taong wala silang makukuhang anuman. Yung tao na mabait lang sa'yo kapag kailangan ka niya, hindi yan mabuting kaibigan. Yan ay magandang aktor. Eto ang payo ko. Simulan mong mag-observe bago ka mag-invest. Ng oras mo, ng tiwala mo, ng emosyon mo. Lesson 2, huwag ihayag ang lahat ng alam at kaya mo. Real talk lang. May mga tao sa paligid mo na kapag nakita nilang may alam ka, may kakayahan ka, may plano ka, hindi lahat sa kanila ay masaya para sa iyo. Ang envy, ang inggit, ay madalas na hindi inaamit ng mga taong nararamdaman ito. Si Machiavelli ay nagsabi, huwag ipakita ang buong lakas mo. Ang taong nagpapakita ng lahat ay nagbibigay ng mapa sa mga kalaban niya. Kapag alam ng lahat kung ano ang alam mo, alam ng lahat kung paano ka pigilan. Kapag alam ng lahat ang iyong plano, may mga taong magsisimula ng mag-isip kung paano ka mapipigilan. Ang mali ng maraming tao, kapag excited sila, ibinubuhos nila lahat. Ikinukwento nila ang pangarap nila sa mga taong hindi naman sumusuporta sa kanila. Ito ang payo, trabaho ng tahimik. Hayaan mong ang resulta ang magsalita. Huwag ipaalam, ipakita na lang. Ang pinakamakapangyarihang tao sa silid ay madalas yung pinakatahimik, hindi yung pinakamaingay.
Lesson 3. I-control ang emosyon mo sa harap ng mga tao. Ito ang mali ng karamihan. Kapag nasaktan sila, pinapakita nila. Kapag galit sila, pinapakita nila. Kapag takot sila, pinapakita nila. At alam mo kung ano ang nangyayari kapag ginagawa mo yan? Binibigyan mo ng weapon ang mga taong ayaw ng mabuti para sa'yo. Si Machiavelli ay malinaw. Ang taong hindi makontrol ang kanyang sariling emosyon ay hindi kayang kontrolin ang anumang bagay sa buhay niya. Kapag nainis ka at pinaigting mo yan sa harap ng iba, na ipakita mo kung saan ka maaaring i-trigger. Kapag nag-react ka agad sa provocation, hindi ikaw ang mananalo sa sitwasyong yan. Ang emotional reaction ay natural. Normal lang maramdaman ang galit, sakit, frustration. Pero may malaking pagkakaiba sa pagitan ng maramdaman at ipakita. Ang mentally untouchable na tao ay hindi nananahimik dahil walang alam. Nananahimik siya dahil alam niya kung kailan at paano sumasagot. Payo ko sa'yo, sa susunod na may magsabi ng bagay na makakasakit, huwag mag-react agad. Huminga, obserbahan, piliin kung paano ka sumasagot. O kung sumasagot ka man, ang taong hindi mo matrigger ay ang taong hindi mo matatalo. Lesson 4. Huwag ganap na umasa sa kahit sino. Makinig ka ng mabuti dito. Isa sa pinakamasakit na karanasan sa buhay ay ang mawalan ng taong inasa mo ng husto. Kapag nakasalalay ang buong emotional na katatagan mo sa isang tao, nagiging vulnerable ka sa paraan na hindi mo namamalayan. Si Machiavelli. Ang taong nakasalalay sa iba ay hindi kailanman magiging tunay na malaya. Hindi ito ibig sabihin na maging cold ka. Ang ibig sabihin nito ay ang iyong core stability ay dapat manggaling sa loob mo, hindi sa labas. Kapag ang kaligayahan mo ay nakasalalay sa approval ng iba, magiging alipin ka ng approval. Kapag ang confidence mo ay nakasalalay sa pagpuri ng iba, babagsak ka kapag wala nang nagpupuri. Mag-invest sa relasyon, pero mag-invest din ng mas malalim sa sarili mo. Para kahit mawala ang sinuman, nandoon ka pa rin, buo ka pa rin, patuloy ka pa rin. Sandali lang. Kung nararamdaman mo na may tinutumbok ang video na to sa buhay mo, kung may bahagi ka ng sarili mong nakilala sa mga sinabi ko kanina, gusto ko na alam mo na normal yan. Ang awareness ang unang hakbang sa pagbabago. At kung natutunan ka ng kahit isang bagay dito, i-like mo yung video na to, hindi para sa akin. Para sa iyong sarili, bilang reminder na worth it ang oras mo dito. Tara, tuloy tayo. Lesson 5. Ang timing ay mas mahalaga kaysa sa effort. Ito ang isang bagay na hindi halos ituturo sa iyo ng kahit sinong guro. Hindi palagi ang pinakamalakas ang panalo. Minsan, pinaka-patiently waiting ang nagtatagumpay. Si Machiavelli ay naniniwala na ang buhay ay may sariling ritmo at ang taong gustong manalo ay dapat alamin kung kailan kumilos at kung kailan nagtitiis. Isipin mo ito, may nakasakit sa iyo. Gusto mong mag-respond agad, gusto mong ipakita na hindi ka titiis. Pero minsan, ang pinakamatalinong desisyon ay ang hintayin ang tamang panahon. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil ang reaksyon mo sa maling oras ay magpapahina sa posisyon mo, hindi magpapalakas. Ito ang tinatawag na strategic patience. Ang taong may strategic patience ay hindi umaaksyon basta-basta. Hindi nagre-react sa bawat provocation. Pinagmamasdan niya, pinag-aaralan niya, at kapag dumating na ang tamang sandali, kumilos siya ng tama, ng may puwersa, ng may layunin. Payo ko, sa susunod na may problema ka, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ang tamang oras? O mas magiging epektibo ako kung hihintayin ko muna ang tamang pagkakataon? Ang disiplina ng paghihintay ay isa sa pinaka-underrated na kapangyarihan na maaari mong paunlarin. Lesson 6. Huwag magpaliwanag sa mga hindi nagtatanong ng totoo. Ito ang isa sa mga leksyon na pinakalibre kang makapag-apply ngayon. Gaano kadalas mong napaliwanag ang sarili mo sa taong hindi naman talaga interesado sa iyong sitwasyon? Iniintindi mo ang maling tao, nagpapaliwanag ka sa taong hindi magbabago ng opinyon niya kahit anong sabihin mo pa. Ito ang tinatawag ng psychology na justification loop at paulit-ulit kang nagpapaliwanag ng sarili mo sa pagtangkang makuha ang validation ng ibang tao. At ang nakakalungkot, hindi ka nila bibigyan ng validation na yan dahil hindi naman yan ang pakay nila. Si Machiavelli ay naniniwala na ang iyong enerhiya ay isa sa pinakamahalagang asset mo. At ang taong gustong guluhin ang peace mo ay nakakakuha ng kapangyarihan sa tuwing nagpapaliwanag ka sa kanila. Sa sandaling nagpapaliwanag ka, nag-a-assume ka na may utang ka sa kanila ng paliwanag. Wala. Ito ang totoong lesson dito. Hindi mo kailangang i-justify ang iyong pagpipilian sa mga taong hindi bahagi ng iyong buhay. Hindi mo kailangang iproseso ang criticism ng bawat tao. Ang mga tao na nagmamahal sa iyo, ang mga taong tunay na importante sa buhay mo, hindi ka nila aalisin ng kapayapaan. Piliin mo kung sino ang binibigyan mo ng access sa isip at puso mo. Hindi lahat ng nagsasalita ay dapat maririnig. Hindi lahat ng nagtatanong ay may karapatang sagutin.
Ang katahimikan bilang sagot ay minsan ang pinakamakapangyarihang paraan ng komunikasyon. At habang pinipigilan mo na ang mga taong gustong guluhin ka, ito na ang dala tayo sa pinakamalalim na leksyon. Ang isa na nagsiserve bilang pundasyon ng lahat ng natutunan mo ngayon. Lesson 7, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang taong naghahari sa sarili niya. Eto na tayo. 7 leksyon at lahat ng ito ay nagtatayo papunta sa iisang katotohanan. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Makinig ka. Sa buong buhay natin, hinahanap natin ang kapangyarihan sa labas natin. Gusto nating kontrolin ang mga tao. Gusto nating kontrolin ang sitwasyon. Gusto nating kontrolin kung paano tayo tinatrato ng mundo. Pero ang pinakamahalaga at pinaka-profound na leksyon ni Machiavelli ay ito. Ang taong hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili ay walang kapangyarihan. Kahit gaano pa siya kagaling, kayaman o kilala. Ang taong makapangyarihan pero hindi kontrolado ang emosyon niya, madali siyang manipulahin. Ang taong matalino pero nagpapadala sa impulse, paulit-ulit na gumagawa ng maling desisyon. Ang taong may lahat pero hindi naghahari sa sarili niya ay mabubuhay sa mersya ng kung sino ang makakaalam ng kanyang weakness. Ito ang mental untouchability na pinag-uusapan natin. Hindi ito ibig sabihin na magiging perpekto ka. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka na masaktan. Hindi ito ibig sabihin na walang problema sa buhay mo. Ibig sabihin ito ay, kahit anong mangyari sa labas, may isang bagay sa loob mo na hindi kayang kunin ng sino man. Ang iyong kalmado, ang iyong direksyon, ang iyong desisyon kung paano ka magre-respond. Ito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan na maaari mong i-develop. Hindi ito ibinibigay ng pera, hindi ito ibinibigay ng koneksyon, hindi ito ibinibigay ng tagumpay. Ito ay pinagtatrabahuhan araw-araw. Sa disiplina, sa awareness, sa pagpili ng tama kahit mahirap. Kaya ito ang gusto kong iwan sa iyo. 7 leksyon, isang katotohanan. Una, obserbahan ang mga tao bago pagkatiwalaan. Huwag mag-invest ng emosyon sa mga hindi pa napapatunayan. Pangalawa, huwag ihayag ang lahat. May kapangyarihan sa katahimikan. Hayaan ang resulta ang magsalita. Pangatlo, kontrolin ang emosyon mo sa harap ng iba. Hindi suppression ito, kundi mastery. Pang-apat, huwag ganap na umasa sa kahit sino. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob mo. Panlima, araling ang tamang timing. Ang strategic patience ay mas malakas kaysa sa pabigla-biglang aksyon. Pang-anim, huwag magpaliwanag sa mga hindi naman nagtatanong ng totoo. Protektahan ang enerhiya mo. Pampito, maghari sa sarili mo. Ito ang pinaka-rare at pinaka-powerful na bagay na magagawa mo. Hindi ito madali. Ang ilan sa mga leksyon na to ay tatagal ng maraming buwan marahil taon para maging natural na bahagi mo. Pero ang unang hakbang ay simpleng ito, maging aware. Simula ngayon, pagmasdan mo ang sarili mo. Pag-aralan mo kung saan ka nare-react, kung saan ka na-move, kung saan ka na-anchor. At sa bawat araw buuin mo ang isang bagay na hindi mapapababa ng kahit sino, ang iyong mental fortress. Bago ka umalis dito, tanong ko sa'yo. Sa 7 leksyon na to, alin ang pinakatumama sa'yo? Alin ang naramdaman mong alam mo na dapat mong matutunan pero hindi pa nai-apply sa buhay mo? I-comment mo yan sa baba, hindi para sa akin, para sa iyong sarili. Dahil ang pagkilala sa sariling weakness ay hindi kahinaan, ito ang simula ng lakas. At kung na-appreciate mo ang video na to, pwede kang mag-subscribe sa channel. Dito sa Dark Mind PH patuloy kaming mag-aalok ng psychology, mindset at mga katotohanang kailangan mong marinig. Walang paligoy-ligoy, walang filler, tanging ang totoo. Dito sa Dark Mind PH, ang tunay na lakas ay tahimik, disiplinado, matatag